Ang pinaka-motivation po sa akin kung bakit nananawagan tayo ng investigasyon dito po sa mga flood control project sa Camarines Sur because panglima po tayo sa may pinakamalaking project para po sa mga flood control. No? So ibig sabihin, kung panglima tayo sa buong Pilipinas, dapat po nararamdaman talaga yan. Ano? Ako natutuwa kasi meron namang mga lugar na talagang nag-implement ng kanila pong flood control projects. Pero meron pong mga lugar na bilyon-bilyon ang pondo pero maraming nagsasakripisyo. May mga nalunod recently at patuloy po ang pagbaha. So imagine, sa 5 distrito po ng Camarines Sur, more than 15 billion pesos. Ito po ang allocation, ito po ang budget, ito po ang naibabang pera para po sa flood control projects alone. Ano? Pero meron tayong ganyang kalaking budget sa flood control, hindi nagagawa yung flood control, all the more. Marami pa pong projects na hindi rin po natatapos o hindi po gumagalaw dito sa ating probinsya. Mayroon po ba kayong data dyan, sir, kung ilan po yung budget ng each district dito po sa ating probinsya? Yes po, meron po. Sa first district, 2.7. To be exact, 2.792884189.90. Yan po yung first district. Yung second district, 4.3 billion pesos. Yun pong third district, 1.3 billion pesos. Yun pong fourth district, 2 billion pesos. Yun pong fifth district, 4.5 billion pesos. Ang total po nito is 15.087 billion pesos. Ganun po kalaki. So kung hihimayin mo po ito, kailangan po ng investigasyon because number one, meron pong mga lumalabas na sinasabing may project pero pag pinuntahan mo wala doon. So ang nagtataka ako baka po nagkamali lang yung mga nakalagay na specification doon po sa website ng ang Pangulo, isumbong mo sa Pangulo. Ano po? Pero hindi po siya isa lang. Siguro po mga 3 or 4 na so far yung nakikita kasi meron pong iba-ibang grupo ngayon na nag-research dito po sa probinsya ng Camarines Sur. Ang ilan po sa kanila nagsisend sa atin ng mga information. Ang ilan po sa kanila ay nagsusupport or tumutulong doon sa ginagawang investigasyon ng ating Blue Ribbon Committee sa Senado. So with that, I think talaga pong yung importante dito, una, magkaroon ng investigasyon to be fair. To be fair, bakit po hindi pwedeng sabihin lang natin very speculative na may ganito, may ganyan. Dapat po may basihan. So base dun sa naiulat na mga detalye kung nasaan, magkano yung project, may pupunta dapat on-site and titingnan kung may project nga ba. Kung may project, good. Kung may project pero po substandard, may issue tayo dyan. Pero mas pinaka-problema natin is that may ginastos na bilyon-bilyon pero pag pumunta ka po dun sa lugar kung saan sinasabing merong project, wala naman. Yun po yung talagang kahindik-hindik dahil po kawawa na ang taong bayan. Ayun pong sa resignation, ako po medyo tumira ako ng matagal sa Japan. Doon po sa Japan, pag meron pong skandalo, automatic yung mga government officials nagre-resign or at least nag-leave of absence para po maipakita sa taong bayan na hindi nila ini-impluwensyahan yung mga investigasyon o kaya yung mga ginagawa pong pag-iimbestiga sa kanilang hanay. So tama lang po sa tingin ko yon, and I think that's the first step na ipakita na willing talaga silang buksan ang kanilang hanay, ang kanilang opisina para po sa investigasyon na ginagawa sa ngayon. Pangalawa, yung papalit po sa kanila si Vince ay mahusay. Ano po? Galing po yan sa team ni Senator Edgardo Angara Sr. Junior, si dating senador, ano po? And magkakasama yan at saka si Budget Secretary Amina dyan po sa DBM. Ito pong mga taong ito, mga very professional, and I think kung sila po ang hawak ng ganitong mga kadelikadong posisyon sa gobyerno, makakaasa po tayo na meron po talaga silang objectivity and of course professionalism and capacity para po dyan sa mga posisyon na yan. Po itong issue po ng corruption, napakahalaga. Sana po magising tayo. Hindi po pwede na katanggap-tanggap na lang
ang nangyayaring korupsyon sa paligid natin. Kasi po, ang masama nito, parang ang pagnanakaw naging normal na dito po sa bansang Pilipinas. Naging normal na because pag sinabing politiko magnanakaw, pag sinabing nasa ahensya ng gobyerno nagkukurap tayo, wala nang gagawin. Parang manunood na lang tayo because ang paningin ng karamihan wala tayong magagawa. Ang paningin ng karamihan ay ganyan talaga ang kalakaran. Hindi po dapat maging normal yan. Dapat po tayong pumalag dahil po sa bawat sentimo na ninanakaw ng kahit sino man sa gobyerno, ang ninanakaw niya hindi lamang po yung para sa atin, kundi po para sa mga anak natin, apo natin, na hindi natin sigurado kung kaya po nilang makalaban o mabuhay pagdating po ng laban na sila na ang kailangan para. So dapat po tayong kumilos, dapat po na iwaglit natin at labanan ang korupsyon sa anumang paraan.